Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Reynold Castillo Violan, Lodi J. Labasal Romano, Lodi Anisa Dico, Lodi Bien Tyrone, Lodi Blink Pagdanganan, Lodi Hana Francisco, Lodi PJ Cueva, Lodi Lamim Said, Lodi Pokulat Master, Lodi Rinjen, Lodi Adrian Balansag. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-202 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang mataas na toreng kahoy o parola na may tradisyonal na arkitekturang. Na sinabi ni Principal Ping na makikita natin ng malinaw ang mga bata mula rito. Dagdag pa niya na sa anumang kaso, bukod sa katotohanang narito ang leader ng Heavenly Guardian Squad para magbigay ng detalyadong ulat sa Alliance Leader. Nakapikit pa nitong sinabi na hindi ko talaga inasahan na bibisita ka rin sa aming akademya, Taoist Master. Sinabi rin ni Sword Sovereign na tumingin dito na kahit na ang Miraculous Sword Taoist Master ay nakalampas na sa mundong pangkaraniwan, ang pagmamahal niya sa kanyang mga minamahal na disipulo ay hiwalay na bagay. Lalo na kung ito ay ang talento na kilala bilang 3 Absolute Swords, Chang Han. Tumugon ito sa kanila ang tinutukoy mo ba ay ang aking hangal na disipulo? Tumawa ito na sinabi nito na ang taong yon ay hindi kasiya siya panuurin, at ang matandang Taoist na ito ay dumating lamang upang panuurin ang pag-ihip ng hangin at makakita rin ang sulyap ng falcon na may malalambot na balahibo. Nakatingin si Sword Sovereign dito na sinabi na sa mga batang nagpunta sa Mount Wudang para sa pagsasanay, mukhang may batang nakakuha ng iyong pansin. Na sinabi rin ni Principal Ping na mukhang lumalabas na ang mga bata. Na makikita sila na lumabas sa iisang pintuan. Sinabi naman ni Yomdu sa kanila habang nakatayo sa ilalim ng punong walang dahon na maligayang pagdating sa unang gate. Sinabi naman ni Baek Muyeyong na ito ba ay sabay na isinasagawa kasama ang Dark Sword Group. Na sinabi rin ni Great Elder Quan sa ilalim ng punong walang dahon na ang gate na ito ay isasagawa ng sabay sa isang grupo mula sa Dark Sword Group at isa mula sa White Sword Group. Mula sa tore sinabing muli ni Principal Ping na ang Dark Sword Group ay binubuo ng mga grupong 1 hanggang 5, at ang White Sword Group ay binubuo ng mga grupong 6 hanggang 10, bawat isa ay may 4 na miyembro. Mula sa 4 na Celestial Squads at 4 na Promising Talents. Napatingin si Namgang Jin na sinabi mong pipili ka ng 24 na kalahok mula sa bawat isa, kaya magiging paraan ba ito kung saan 8 ang magtatambal para makipagkumpetensya bilang grupo? Nakangising sinabi ni Principal Ping na sa ganitong tuwirang paraan, mahihirapan tayong sanayin ang mga batang kayang labanan ang hindi inaasahang kadiliman. Ang tema ng unang gate ay panlilinlang, mga plano, at survival of the fittest. At pagkatapos sinigaw na naman ni Yomdu sa kanila na ang mga patakaran ng gate na ito ay umiikot sa 3 bagay. Una, ang makakabalik ng watawat at makakahaplos sa punong ito ay pasado. Bawat grupo ay may limitasyon sa oras na 30 minuto at kung masisira ang puno, agad na madidisqualify ang grupong yon. Sinabi naman ni Great Elder Quan na pangalawang patakaran, ang mga kalahok na lalapit ay pipigilan ng kani-kanilang martial instructor na inatasan. Gayunpaman, ang bawat guardian ng puno ay hindi aalis sa kanilang posisyon. At kikilos lamang kami sa loob ng 3 hakbang at hindi gagamitin ang aming kanang braso at totoong espada. Sinabi naman ni Yomdu at Great Elder sa kanila na gayunpaman, para sa anumang pinsalang mangyari, ito ay sa inyong sariling kakulangan. Kaya hindi kami mananagot. Napasabi naman si Hyoryong ng mahina na grabe. Ryuyon, Jiang Hong, may mahusay na kamay si Elder Chuol. Napangiwi ng bibig si Tito Jiang na sinabi na hindi paggamit ng kanilang kanang braso ay tiyak na isang bitag. Sa totoo lang, kaya ng Sword Demon na gamitin ang Sword Ki kahit sa damo. Pero akalain mo, manlalaro sila ng marumi at bibigyan siya ng panggarote. Disadvantage ang Dark Sword Group natin. Bahagyang napagilid ng ulo si Ryo na sinabi na saka nga pala, 8 ang bawat grupo, pero bakit 5 lang ang mga watawat? May gulat sa mukha ng nasa likod niyang sinabi na ibig sabihin 3 ang mahuhulog. Isa sa kanila ay ako, na sinabi naman ni Yeren na may isa. Pangpatakaran, muli na namang sinabi sa kanila ni Yomdu na sa wakas, ang 3 patakaran. Ang kalahok na makahaplos sa puno nang hindi tumatama sa lupa kahit minsan mula sa pagsisimula ay ituturing na pasado ng walang watawat.
Mula naman sa kabila, sinabi rin ni Great Elder Quan na maliban sa katotohanang ang tanging kalahok sa bawat round ang maaaring humawak ng mga watawat, lahat ng aksyon ay pinapayagan. Makikita silang dalawa na sinabi ni Yongdu na ngayon, ang unang grupo mula sa Dark Sword Group. Lumapit. Kung natatakot ang lahat, magsisimula tayo sa grupong isa. Na sinabi rin ni Great Elder na ang unang grupo mula sa White Sword Group, mangyaring lumapit. Kung wala, magpapatuloy tayo sunod-sunod mula sa grupo 6. Makikita ang Group 1, na napahawak sila sa babang sinabi ng isa na teka, hindi ba ito mahirap? Sinabi nila pwede tayong pumasa hanggat hindi tayo tumatama sa lupa, ibig sabihin gusto nilang lumipad tayo. Tumugon ang isa na imposible yon. Maliban kung may magdadala sa iyo. Siguro, na sinabi naman ni Hyunwon na para sa 8 tao at 5 lang ang mga watawat, ibig sabihin para makapasa ang lahat, 3 tao ang kailangang dalhin. Mula naman sa Group 2 sinabi nito na kailangan nating harapin ang mga elders. Posible ba para sa 3 tao na dalhin ang 3? Sinabi naman sa kanila ni Nohak na sa panaginip mo, pagkatapos 2 na lang ang natitira para lumaban. Sinabi naman ng isa na kahit walang elders, ang pagbubuhat ng tao ng ganyan. Hindi ito madali na wika naman ni Jium. At mula naman si Group 3 sinabi ni Jin na sa ngayon, obserbahan muna natin kung paano hinaharap ng ibang grupo ito. Mahirap ito. Napatingin sa kanya si Sansan na sinabi na sinasabi nilang dalhin sila ng ganyan, tiyak na baliw sila. Parang sinasabi nilang iwanan natin ang 3. Naiinis pa niyang sinabi habang makikita ang tubig na malakas ang agos at medyo malapad, seryoso ba silang sinasabi na dalhin natin ang tao roon? Tumugon sa kanya si Jin na sinabi na. Dahil sinabi nila hanggat hindi natin tinatamaan ang lupa, sa tingin ko kaya nating lumangoy, pero ang problema ay na makikita ang nag-aapoy na dadaanan nila na may kasama pang nakaabang na espadang nakatayo. Na sinabi pa ni Sansan na tama, parang bitag yun. Dagdag pa niya na pero kahit ang mga bitag, ay mas mabuting nakaayos. Mas lalo pa siyang namutla nang makita niya na ang mga watawat ay napapalibutan ng lason na sinabi pa na ano yun. Siguradong baliw na sila. Mas pinagpawisan pa siya nang makita niya ang mga insekto na lumalangoy dito na napasabi na bakit may ganitong bagay sa loob ng akademya. Nakakadiri. Mula naman sa Group 5. Sinabi naman ni Ran na makikita ang mga dadaanan nila na nako, napakaraming opisyal. Maging Heavenly Martial Academy man o Heavenly Ghost Pavilion, mukhang pare-pareho ang mga lugar ng pag-aaral. Sinabi rin ni Doc Go na paano sila magiging pareho. Sinabi naman ni Tang Sam na grabe, buti na lang na hindi tayo mauuna. Dagdag pa niya na para lang sa kaalaman mo, hindi ako magbubuhat ng sinuman. Sinabi naman ni Ran na sa ganitong kaso, karaniwan, ang grupong unang naghamon ay may advantage. Tama, pero mas mabuti ang grupong tayo ay magtapos sa huli. Napatingin naman si Doc Go na may pagtataka. Tumugon ito kay Ran na akala ko mas mabuti munang obserbahan ang sitwasyon at tingnan kung paano natatalo ang ibang grupo ng mga bitag, pero mukhang may ibang nakikita si Lady Yun, bilang mula sa Dark Path, sa ganitong sitwasyon. Nakatingin sa kanya si Wee na sinabi ni Ran na well, iyon ay dahil sa huling parirala ng 3 patakaran, lahat ng aksyon ay pinapayagan. Ang pinakamakakakilabot ay sa huli. Ang mga tao. Napatingin naman sa kanya si Doc Go na sinabi na tiyak na totoo. Tayo ay mula sa White Path, pero sa pagdaan ng panahon, tiyak may mga gagamit ng mga trick. Napatingin sa gilid si Tang Sam na sinabi naman niya na dapat na tayong umalis ngayon. Bakit tayo nag-aabang sa huli? Sinabi ni Ran na mukhang walang sino man sa grupo natin ang gustong magbuhat ng iba. Mabuti na lang, kaunti lang ang may sama ng loob o madaling pakitunguhan. Kaya sa tingin ko magkakaroon ng pagkakataon kung pupunta tayo sa huli. At pagkatapos lumipat naman sa Group 4. Nakatingin silang dalawa sa gilid na mahinang sinabi ni Tito Jiang na mauuna tayo. Kailangan natin gawin ito muna. Tumugon si Hyoryong na sandali, Jiang Hang. Karaniwan, tama yon, pero hindi para sa atin. Ryu yon, magtiwala ka ng lubos, at tayo'y mahuli. Napalagay ng daliri si Ryu sa tainga na sinabi na bakit. Ano ang magandang punto nito? Sinabi naman ni Tito Jiang kay Hyoryong na tama. Ano ang pagkakaiba sa atin? Sa halip, kasama ang Ice White Phoenix at ang alien sa atin, nagiging mas mapanganib para sa atin kung huli tayo. Nakapikit na tumugon si Hyoryong na tama yan. Malinaw na disadvantageous ito. Pero,
Hanggat nandyan si Ryuyon at ikaw, tiyak na mananalo tayo. Kung ganoon, hindi ba mas kapanapanabik na nasa gilid tayo? Ryuyon, maniwala ka sa akin tulad nga paniniwala ko sa iyo. Napalagay ng kamay sa baba si Ryo at sinabi na Sinabi naman ng isa na akala ko normal ka lang. Hyo-ryong. Pero mukhang karapat-dapat ka ring sumali sa Pretty Lady Association. Naiinis namang sinabi ni Tito Jiang na baliw, paano ka naniniwala sa kabaliwan na yon? Sinabi ni Ryo na sige, mag-obserba muna tayo. Na sinabi pang naiinis ni Tito Jiang na hindi yun gag-ana. Sinabi naman ni Moonhye sa sound transmission na bakit kailangan mong makipagtulungan sa taong ganap na baliw na yon. Tinatakot ka rin ba ng taong yon? Sumagot si Yeren na hindi pa nangyari yon. Masayang sinasabi naman ni Huangbo na squad leader. Ano ang gagawin ko? Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na espesyal akong pinili para sa isang bagay. Tumingin siya kay Huangbo at sinabi, kahit ano paman, marahil hindi ito maganda. Sumigaw si Yomdo, na kung walang voluntaryong grupong isa, lumapit. Tumingin si Ryo at sinabi na ang grupo ni Senior Hyunwon na umalis sa atin. Ang mauuna, huminga ng malalim si Tito Jiang at sinabi na grabe, pinakamadali ang unang grupo. Tigilan mo na yang thrill na yun at sabihin mo ang totoong dahilan. Ngumiti si Haryong na tumingin sa kanya at sinabi na karaniwan, ayaw mo ang nakakainis na bagay. Pero sobrang aktibo ka ngayon, Jiang Hong. Tinutulungan lang kita. Mula naman sa kabila sumigaw ang Great Elder, ang grupong voluntaryo mula sa White Sword Group, grupong 8, ang mauunang haamon. May halong hindi makapaniwalang sabi ni Uncle Jiang na tinutulungan ako. Sumagot si Haryong sa bulong na hindi ko alam kung ano ito. Pero parang may taya na inilagay sa isang lugar ngayon. Orihinal, mas maganda kung mukhang walang pag-asa sa unang yugto para tumaas ang tsansa. Tumingin si Tito Jiang kay Ryo na may kakaibang ekspresyon at sinabi na hindi, ano ba ang tingin ninyo sa akin? Magpakatino kayo, ang pagsusugal ay sakit at direktang daan sa pagkawasak. Ngumiti si Hyoryong at sinabi, oo, Jiang Hong. Kung magiging maayos, bigyan mo lang ako ng 10%. Sinabi naman ni Ryo na gagawin kong patas ang hati sa iyo. Mister, sumigaw si Yomdo sa gilid at sinabi, handa na ba ang lahat? Tandaan, may 30 minuto kayo mula ngayon. Simulan na, tumakbo si Hyunwon at iba pa at sinabi na grupong isa, umabante. At ang nasa pangalawang kasama niya ay nagsabi na tayo ang una, kaya lahat tayo ay mabuhay at makapasa. At ang isa pang grupo ay tumakbo rin ng mas mabilis at sinabi ni Yu Chi-chon na grupong 8, Terra na. At ang kasunod niya ay nagsabi na ipakita natin ang atraksyon ng Ice Phoenix Protection Squad. Snowflower, Goddess na, Yeren. Sinabi naman ni Moonhye na baliw na mga tanga. Nakikita ko na hindi madali ang buhay mo, lady na. Tumugon siya na okay lang. Mga tao yon na wala akong kinalaman. Sumigaw naman ang mga ito habang buhat nila ang mga ito na pretty. Hindi na nila ito na ituloy imbis ay napasigaw sila ng sakit. Na makikita ang anino ni Ryo na mabilis na umaalis. Napalingon si Yu Chi-chon na sinabi na sino yon. Dagdag pa ng isa na may umatake, may duwag na umatake mula sa likod. Mabilis na bumalik si Ryo sa kanyang grupo na may sumisigaw na elders. Hindi patas ito, may gulat sa mukha ni Moonhye na sinabi niya na hindi, kahit na baliw sila. Pangdaraya pa rin ito, napatingin sa kanya si Tito Jiang at sinabi na hindi ito pangdaraya, senyor. Dagdag pa sa kanya ni Hyoryong na tama. Walang patakaran na nagsasabing hindi ka pwedeng makialam sa iba. Mula naman sa kabila sinabi ni Great Elder Kwon na 3 lang ang patakaran. Kung hindi mo ito nilabag, hindi ito pangdaraya. Dahil lahat ng grupong 8 ay tumama sa lupa mula sa simula, dapat malaman ng mga kalahok na hindi makakakuha ng watawat na sila ay disqualified. Tumugon ang kalahok na patawad. Saan ang loika doon? Sinasabi mo ba na kahit sino ay pwede umatake o makialam sa mga kalahok? At pagkatapos sinabi ni Tito Jiang kay Ryo na mas maganda kung matutunan ito ng ibang grupo sa huli. Hey, dahil sa iyo, nagsisimula ng maintindihan ng lahat kung paano laruin ito. Sinabi pa sa kanya ni Tito Jiang na may hawak siya mga pagkain na pagdating natin doon. Magiging ganap na gulo, ano ba talaga ang plano mo? At dito na po nagtatapos ang ika-202 kabanata.
Ika-203 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita si Ryo na may hawak na mga jujube na sinabi sa kanya ni Tito Jiang pagdating natin doon, magiging ganap na gulo. Ano ba talaga ang plano mo? Makikita ang langit na sinabi pa ni Great Elder Quan. Ito uulitin ko, may 3 patakaran lamang na dapat sundin. Sinabi ng mga kalahok na sobra na ito. Dagdag pa na Dan Depang, tama na. Lumilipas ang oras habang nagrereklamo tayo ng ganito. Lahat, lumapit muna kayo. At makikita naman ang Group 5, Dark Sword Group, na sinabi ng katabi ni Doc Go na tulad ng inaasahan, kung ganito ang mangyayari, mas maraming pag-atake ang matatanggap ng mga grupong nasa likod. Ang manlalaro ng Zither ay talagang kahanga-hangang tao. Karaniwan, hindi aatakehin ng mga tao ang grupong nasa unahan dahil sa takot sa ganti. Tumugon naman sa kanya si Doc Go na anong kahanga-hangang tao. Baliw ang taong yan, na tumango lang na nakapikit si Tang Sam. Sinabi naman nito na mas ligtas ba para sa atin na magsimulang pangalawa? Sinabi rin ng babae na lady yun. Iniisip mo pa rin ba na mas mabuti kung mahuhuli ang grupo natin? Tumugon siya na tahimik na nakatingin si Wee dito na oo, iniisip ko yan. Sinabi pa niya na may sino man ba na gustong umatake muna sa ibang grupo? Sinabi naman ni Doc Go na hindi pwede. Hindi ko papayagan ng sino mang gumawa niyan. Lalo na ang grupong 4. Nakatingin pa din si Wee dito na sinabi niya sa isip na mukhang nudge-enjoy siya sa sitwasyong ito. Hindi ko maintindihan siya, at 1 oras na ang nakalipas bago ito. Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na dapat mapasama ka sa parehong grupo ni Lady Yun, hiwalay sa Alien at kay Hyo Ryong. Ngayong ganoon na ang nangyari, mas mabuti pang protektahan mo siya sa buong Mount Hua Covenant meeting. Tumugon si Wee na hindi ko iniintindi kung nasa ibang grupo ang dalawa, pero tatanggihan ko ang pagtanggi mo tungkol kay Lady Yun. Tapos na ang escort mission. Tiningnan siya ni Tito Jiang at sinabi na hindi, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan, kaya tinatanggihan ko ang pagtanggi mo. Kapalit, kung tutulungan mo ngayon, maaaring tulungan kita sa isa mong alalahanin. Ang sinasabi ko ay ang totoong pagkakakilanlan ng leader ng 7 Absolute Association, si Seeng Hanma. Agad namang napatingin sa kanya si Wee. Balik sa kanya na sinabi pa sa isip na alam kong sinusubukan niyang iwasan ilagay si Hyoryong sa parehong grupo ng nakaatang na fiancé ng kuya ni Hyoryong. Gayunpaman, bakit magsasagawa ng halos imposibleng kondisyon? Nakangiting sinabi naman ni Ran kay Doc Go na kung ganoon, ayos lang. Tuwang-tuwa ako na sumama si Lady Dugo sa group natin. Sinabi pa ni Wee sa isip na tulad ng inaasahan, dapat ba akong tumanggi? At pagkatapos sinigaw ng mga ito habang nasa tubig ang Group 8 ang White Sword Group sinigaw ng mga ito na Ano ito? Bitag. Isang lambat. Siyangan, dali, putulin mo yan. Sumagot ito na sinusubukan ko na, pero hindi gumagana. At makikita naman ang Group 1 ang Dark Sword Group. Na pareho ang nangyari sa Group 8 na sinigaw ni Hyunwoo na buwisit. Juseng, ayusin mo ang sarili mo. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Lady Jong, putulin niyo ang lambat sa tabi ni Lady Sima. Tumugon naman ito na imposible sa agos na ito. Aray ko, at hindi pa ako mahusay lumangoy. Pagkaahon naman ng isang ito sinabi niya na wala ng oras. Iligtas sila ng mga martial instructor, kaya iwanan na lang sila at nang biglang tumalon si Hyunwoo at sinigaw niya na tumahimik ka. Mula naman sa tore napahawak sa balbas si Sword Sovereign at sinabi na paglalangoy ng may bitbit na mabibigat na sandata. At dagdag pa ang lambat na bitag. Hindi pa rin, ang batang bumalik para iligtas ang kasama niya ay tunay na nagpapakita ng diwa ng mga promising talents ng White Path. Sinabi naman ni Principal Ping na hindi ito magiging madali. Nakakabit ang lambat sa isang bato sa kailaliman at may pinaghalong heavenly silk, kaya hindi ito mapuputol ng ordinaryong espada. Tumawa naman si Elder Hyun GM-ja at sinabi niya na ang pangalan ng bata na yun ay Yunwon, di ba? Naaalala ko na partikular siyang madulas, gayunpaman, paano kaya ito mangyayari, nagtataka ako. Hinahatak ni Hyunwon ito na sinasabi pa na may magputol ng lambat. Na sinabi pa nitong nakangisi na yun na ang flounder-eyed brat, maganda ang ginawa. Sinabi naman ni Principal Ping na lumabas na kasama ang lambat at ang bato. Hindi ko inasahan na ganoon kalakas ang batang yon. Sinabi naman ni Nam Gongjin na iwanan ang Group 1 sa isang tabi. Mukhang isang tao mula sa Group 8 ang lumulubog.
Iiwanan ba talaga natin ito ng ganito? Sinabi ng isa habang iniwan ito na pasensya na. Dagdag pa nito na may tumulong naman. May nahulog sa tubig. Sinabi naman ni Orinsipal Ping na syempre hindi. Kapag malinaw na may nahulog, ligtas silang kukunin. Gayunpaman, sa susunod na mapanganib na bahagi, maaaring mas malaki ang mga pinsalang mangyari bago pa sila makuha. Mula naman sa nag-aapoy na daan ang mga ito ay sumisigaw ng sakit. Habang sinisigaw naman ni Yuchi Chon na huwag kang umiwas. Tumakbo ka lang, ganyan ka makaligtas. Ang Guan, puputulan ko, kaya mag-ingat ka. Sumabak na rin sa daan ng apoy ang grupo ni Hyunwoo habang sinasabi niya na huwag sasuko, tuloy lang ang takbo. Kailangan nating sumama lahat para tumaas ang tsansa ng pag-survive. Tumugon ang nasa gilid niya na totoo yan, kailangan nating lampasan pareho ang Elder Sword Demon at ang Elder Blaze Blade. Makikita naman ang Group 2 mula sa Dark Sword Group, na sinabi ni Nohak na buwisit, talaga bang dadaan tayo roon sunod? Napahawak sa baba si Jium na sinabi niya kung walang grupo na voluntaryong sasagot. Oo, kahit papaano, may mapupulot tayong impormasyon bago pumasok, kaya medyo mas maganda iyon. Kailangan nating gumawa ng estratehiya. Nanginginig naman sa takot ang mga kasamahan nila na sinabi ng dalawa sa likod na dahil tayo ang Pretty Lady Association, hindi aatakihin tayo ni Zither Striker, di ba? Oo, maaaring nasa panganib ang leader ng squad, pero dapat ayos lang ang iba sa atin. Napatingin naman ang naiinis sa kanila si Tabachoy. Sinabi pa nito na napakagat ng kuko na paano tayo makakalampas ng walang pakikialam. Tubig, lambat, apoy, mga talam, bitag. Masaya gumawa ng mga bitag, pero ayaw kong mahuli sa mga yon. At tingnan ang mga sakripisyo na lumalabas. Na makikita ang Group 1 at Group 8 na binubuhat na sinabi pa ng nakapula na pasensya na, hindi na ako makatakbo. Lahat, magtiis kayo. Sinabi naman ni Hyoryong na kung pagsasamahin ang dalawang panig. 3 tao na ang nahulog. Susunod ang Poison Zone, Janghang, magpusta tayo kung ilan ang mahuhulog dito. Tumugon siya na sinusubukan mo ba akong hilahin sa pagsusugal ulit? Huwag mabuhay ng ganoon. Pupusta kung makakapasa ang lahat. Sinabi naman ni Moonhye na tama. Karamihan sa mga lason ay tumatagal bago magpakita ng epekto. Ang mga lasong agad na pumapatay o nagpaparalisa ay masyadong nakamamatay para gamitin dito. Sinabi naman ni Ryo na gusto mo ba ito, lady na? Maganda para sa kutis mo ito. Tumugon siya na pasa ko dyan. Napahawak naman ito sa baba na sinabi na tama. Pero kailangan mong harapin ang Sword Demon o ang Martial Master Passionate Plum Blossom Sword Gentle Blade Master habang nalason ka. Wow! Kahit labanan sila nasa pinakamagandang kondisyon ay mahirap, kailangan ba talagang umabot dito? Sinabi naman ni Moonhye na kung may ekstrang meron, bigyan mo rin ako. Nagugutom ako habang nanunood lang sa inyo kumain. Sumagot si Ryu sa kanya na nako, ilang ibibigay ko sa iyo. Para kay Senior Tang Moonhye. Bibigyan kita ng isang jujubi kapalit ng isang tanso. Makikita si Gangsang na may nagsasalita sa gilid na mahusay. Pasado tayo ngayon. Sinabi pa ni Gangsang na talaga namang nakakabilib. Pero mukhang nagdaranas sila ng sobra. Tumugon si Huangbo na tama. Nakalampas na ang grupo ni Hyunwoo sa nakakalaso na daan habang sinasabi niya na gagawin namin ni Hyunmyeong ang lahat para pigilan si Elder Chowol. Tama. Habang nilalabanan namin, aakuin ng iba ang mga watawat. Tara na. Makikita si Elder Cho na may hawak na panggarote na sinasabi na gumawa ng ingay habang napakahina. Halika rito, kayong maliliit na bata. Hinarang nito ang ginawang atake sa kanya ng kasama ni Hyunwoo habang siya naman ay pinuntirya ang paa nito. Ngunit mabilis na iniwas ito ni Elder Cho. Nagulat ito nang si Hyunwoo ay mabilis na nag-iba ng direksyon. Napasabi pa si Elder Cho na kayong maliit na mole. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung gagawin ninyo yon? Nagulat siya nang hinarang ni Hyunwoo ang kanyang leeg na napasabi si Elder Cho na ha. Inialay mo ba ang sariling leeg? Sinubukan mo bang ipapatay ang sarili? At pagkatapos ay sumuntok sa palad si Hyunwoo na sinabi niya na naniwala lang ako na kayang kontrolin ng isang Pitmaster tulad ni Elder Chowol ito nang hindi ako pinapatay. Na sinabi pa niya sa isip na malaking problema kung totoong papatayin niya agad ang opisyal ng Heavenly Martial Academy pagdating niya. At gamit ang pagkakataong ito. At pagkatapos sinigaw ng mga ito habang nakuha ang mga watawat na Hyunwoo. Nagtagumpay, tayo. Nagawa natin.
Naiinis namang tinadyakan siya ni Elder Cho habang sinsabi na ang manlilinlang na yan. Mamatay ka na. Binitawan ni Zhu Chuhan ang panggarote na sinabi na mukhang natagpuan na ng mga watawat dito ang mga may-ari nila. Kaya titigil na tayo dito. Sabi ninyo namang pareho kayong gumagawa ng parehong club activities, di ba? Mahusay ang sama-samang pag-atake ninyo. Naway pagpalain kayo. Sumuntok sa palad si Yu Chi-chon na sinabi niya na oo, salamat. Na sinabi pa ng mga nasa likod niya sa isip na para sa Ice White Phoenix. At pagkatapos sinabi naman ni Yomdu na mukhang umabot kayo rito gamit ang mga kalokohan ninyo. Kung tinitingnan ninyo ako bilang pansamantalang manggagawa na may job insecurity, papatayin ko kayo sa kahihiyan ng mainit na pagkawala ng buong buhok ng katawan. Mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Dagdag pa niya sa isip na hindi ko matiis na magmukhang mas masahol pa kaysa sa ice bastard na yun. Muli na namang pasugad sina Hyunwon na sinabi pa ni Yomdu na ang buhok mo. Kilay, buhok ng ilong, pati ang mga buhok na hindi mo naisip kailanman. Kung ayaw mong mangyari yun, harapin ninyo ako ng buong lakas. Sinabi ng pangatlo sa likod na nakakatakot palang pakinggan. Dagdag pa ng pangalawa na sa pagkakataong ito, gawin na natin sa tamang paraan. Sinabi naman ni Hyunwon na tama, gayunpaman, tandaan ng lahat. Hindi makalilipat ng paa ang mga elders na naka-assign sa puno. Sinigaw ng mga ito na atake. Atakihin ang kanilang mga paa, na sinabi pa ni Yomdu na ang lakas ng loob ninyong mga bata kayo. At lumipat kay Great Elder na sinabi nito na magandang estratehiya rin yan. Kayo rin, halika kayo. Dagga pa nito sa isip na i-excite muli ang walang hiyang yon. Kung isa sa alang-alang ang dami ng mga taong nasala, normal lang napayagan ang average na 5 o 6 na tao na makapasa bawat grupo dito. Sinabi pa ng mga ito na sige, dumating na kami. Sinabi naman ng pangalawa na lahat na kayang tumayo, atake. Tumugon ang mga nasa likod na alright. Wala tayong watawat, pero susuporta kami. Ibigay natin ang lahat hanggang sa dulo, Ice Phoenix Protection Squad. Makikita ang mga ito habang sinisigaw na Ice Phoenix. Ice Phoenix. Kung tumingin lang sa atin ang Diyosa, matutunaw ang ating mga buhay. Kinilabutan naman si Moonhye sa mga ito na sinabi ng mga baliw na tanga, gagawan ba nila ng kantayan? Lady na, bakit hindi mo takpan ang mga tenga mo? Nakatungo lang siya na may inis sa mukha. Tumingin sa gilid si Moonhye at sinabi na bigyan mo lang ako ng 2 jujube. Gamit ang mga yon, tutulungan kitang takpan ang tenga mo. Nakita niyang nawala si Ryo na sinabi pa na ha? Nasaan sina Jingang at ang lalaking ito? Tumugon sa kanya si Gangsang na hindi ba mas mabuti na hindi malaman ang mga ganoong bagay? Natumugon naman si Huangbo sa likod ni Gangsang na andito ako. Patuloy sa pagbigkas ang mga yon. Nang ang puso ng Ice Phoenix ang ating hangarin. Balang araw, tiyak, makakamit ko yan. Napasabi naman si Hyoryong na magiging ayos lang ba si Ryu yon ng mag-isa? Ito ay self-defense, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Sinabi naman ni Tito Jiang na huwag ay lapit ang self-defense dito. Kung hindi siya bumalik, medyo ako ang narito, magandang balita. Maaari kong maibalik ang aking kabataan, at nawawala ka ng iyong creditor. Creditor, isang taong may karapatang tumanggap ng isang utang mula sa isang partikular na individual. Mabilis na tumatakbo si Ryo na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na sa simula pa lang, kung bumaba siya ng ganoon, hindi na siya isang alien. Nakakaabala makita ang sakit ng ginagawang problema niya, pero kailangan munang i-clear ang mga Ice Phoenix Fellows bago dumating ang Alliance Leader, makaka-relax na lang ako at manunood. Napasabi naman si Sansan at Jin nang makita nila ito na ha? Pakiramdam ko may dumaan na pamilyar at masamang bagay. Sinabi din ni Nohak na hey, nakita mo ba yun? Sumagot si Jium na dahil hindi mo naman makita ng malinaw. Magkunwaring hindi mo nakita. Ngumisi naman si Elder Hyun Jiamja na sinabi niya na tulad ng inaasahan. Katulad ng hangin ang taong iyan ngayong araw din. Tumatawang sinabi din ni Principal Ping na ang kaibigang iyan ang kamakailang kampyon ng Three Saints Martial Tournament. Kakaiba ang kanyang paraan ng pag-iisip at pananalita. Sinabi naman ni Zhu Chuhan nang madaanan siya ni Ryo na napakahusay na body light ng art. Nakapikit namang sinabi ni Great Elder Quan na sige. Kailangan nating payagan mga 5 tao na makapasa sa grupong 8. Pagkatapos ay kailangan lang nating alisin ang isang tao.
Ngunit bigla niyang nakita na bumagsak ang mga papasugod sa kanya habang sumisigaw ng sakit. Na makikita si Ryo na huminto habang nakangiti. At dito na po nagtatapos ang ika-203 kabanata.